Welcome to Kakao's Hideout. I am Kakao Konemi. So today I'm going to do a 2025 forecast for Year of the Rat. So choose which among these stones and jewelries are you more drawn to. So pag-uusapan natin ngayon kung ano yung dapat na abangan, dapat iwasan, at dapat tutukan. Okay, this is a general reading. If it doesn't resonate, please do not take the message. And then for paid personal readings, just send me a private message, okay? So, this is mga dapat abangan. Mga dapat iwasan. At dapat na tutukan. Let's see. Okay. Now, this is choice number 1, number 2, and number 3. Let's see. Pause if you need more time. If you have chosen this pom-pom ring, ang dapat mong abangan is travel, change of scenery, environment, pwedeng rags to riches and riches to rags. Whatever it is na current na situation mo, expect it na magbago. If you're currently in a good situation, do not assume na parang all of a sudden maghihirap ka unless you actually deserve it at merong kang ginawang magti-trigger ng bad karma. Pero if you're actually a good person, maybe ang nakikita ko dito is maybe yung mga, this is intuitive, parang yung mga taong nakapaligid sa'yo, especially those that you don't actually deserve, especially if you've been practicing pag-set ng boundaries sa mga nang-aabuso, may it financially, emotionally, physically. Parang ang magiging change na major sa'yo is yung pagkakaroon ng mga panibagong acquaintances, friends na mas mapagkakatiwalaan, business partners na mas mapagkakatiwalaan, at mas progressive na mas progressive na connections, and may it be personal or business, okay? So abangan mo 'yon. I'm being drawn to these symbols here. Maybe yung change around Halloween, or maybe after you do a makeover, because snake is for transformation. If you're planning to go to Egypt, or meron kang, kasi when it comes to Egypt, ang usual na naiisip ko is archaeology. Maybe merong something from the past na hahalongkatin mo, bubusisiin mo. After you do that, maybe dun mangyayari yung change. Angels and books, parang I don't know, Los Angeles, Angeles, Pampanga. Maybe if you go somewhere na merong angel sa nila, like I don't know, maybe San Gabriel na pangalan ng tao, ng place or munisipyo. I'm being drawn to the books. Maybe if you're going to do somewhere na connected sa Bible or history ni Jesus in general, like maybe I don't know, Israel, Jerusalem, if they're still allowed to, pero parang hindi, no? So, parang hindi pa allow yung tourism doon. Or I don't know, I'm being drawn to the blue one, so maybe Turkey, kasi 'di ba doon nila na discover yung possible na Noah's Ark. So travel, something from the past na lungkatin, bubusisiin, makaka-trigger ng big change sa situation mo. Swan Lake, maybe it's a play, right? So maybe if you watch it on an actual theater. Bull,
maybe around Taurus season, Halloween, Leo season. Or maybe there's something biblical. Kasi 'di ba parang dinescribe tong mga to sa Revelations, mga kinds ng mga creatures na unexplainable. But anyway, whatever those things are, if you can relate to them, yun yung makaka-trigger ng ng change sa situation mo. Comment below if may nakaka-relate ka. Let's say you would like to relocate sa LA, or maybe nakapunta ka ng Angeles, Pampanga, or doon ka na-assign, and maybe currently yun yung nangyayari sa'yo, may sudden change, pwedeng sa love life, pwedeng sa money, pwedeng sa travel plans. Like maybe pupunta ka lang sana ng LA to visit, tapos na witness mo yung fires doon, and all of a sudden you would like to help the rescue people, gusto mong maging social worker. So baka yun magbago yung life mo or yung decisions mo sa life because of those things. Pero yun lang yung clue na nakikita ko. Something biblical, Los Angeles, Angeles, Pampanga, San Gabriel, something about your past, Swan Lake na play, something biblical, or after a makeover, after Halloween or on Halloween, Taurus or Leo season. Take take whatever it resonates, okay? Now, ang dapat mong iwasan for 2025, year of the rat, confusion. Being wishy-washy about everything. Na parang hindi ako makapag-decide, tsaka na. Or parang hindi ako sigurado, tingnan ko muna yung ibang options. Usually, pag cups kasi, it triggers a lot of emotions kasi cups siya. A lot of emotions, pwedeng about your personality, something you're hiding, transformation na gusto mong mangyari, or maybe tower card, tower maybe something that you need to build. You will be given fortune, you will be given fame. Ano to? Lizard? Or maybe you will be given a chance to symbolize something or start a legacy. Pero whatever it is, sa mga options na to, parang you really need to look within kung ano yung magiging emotionally fulfilling for you. Yun ang piliin mo. Kasi parang lahat sila magte-trigger ng mga gusto mong gawin. Pero ano ba yung pinaka gusto mo among all of them? So, iwasan mong ma-overwhelm sa mga options, especially if it's something na connected sa opportunities. And then come up with, like last year, ano ba yung punteriya mo last year? And baka alin dyan yung mas makakapag-manifest ng goals mo last year. Yung piliin mo. Okay? And now, kung anong dapat mong tutukan for Year of the Rat on 2025, the Tower, tutukan mo yung mga nakasanayan mong mawawala na or kailangan mo nang iwan, magigiba na, pwedeng physical na bahay, pwedeng kailangan mo nang iwan na office kasi magta-transfer na kayo sa mas malaking building. Tutukan mo yung baby transformation lang, connected sa personality mo. Maybe mas magiging considerate ka or mas magiging loyal ka because let's face it, rats are always on the go. Or maybe you would like to settle na, ayaw mo na ng palaging on the go. Tutukan mo yun. Like, paano mo mai-implement sa situation mo yun? And is it something na gusto mo ba talagang mangyari? Gusto mo ba talagang mapagdaanan? At kaya mo bang i-manage? Okay? That's for you, number 1. Let's proceed kay number 2. So, kay number 2, if you have chosen the blue stone, ang dapat mong abangan for 2025 is Death card reversed. Abangan mo na merong mga tao, situation na hindi basta-basta magbabago, hindi basta-basta maiiwasan, malalayuan, mateterminate, matatapos. Parang abangan mo na merong sigurong maybe friends, relationships, na parang gusto mo nang hiwalayan pero ayaw pa nila. Pero gusto mo nang putulin yung ugnayan mo with someone or with a specific group pero you're not allowed.
or maybe masyadong mabigat yung consequences kaya hindi mo basta-basta magagawa. Whatever that is, parang abangan mo na magkakaroon ka ng problema regarding that matter, and if you can manage to prepare as early as now, do that. Okay? Now, kung anong dapat mong iwasan? Dapat mong iwasan na sa'yo mapunta yung limelight. As much as possible, especially yung mga matagal mo nang gustong pinupuntirya, matagal mo nang gustong ma-achieve, make sure na you're not going to put it on spotlight. Iwas sabotage, iwas evil eye, iwas gaya-gaya. Okay? Parang kung ano lang yung dapat i-showcase, yun na yun. Pero yung mga matagal nang gusto mong na para, especially if yung marami na ring sumabotahe para hindi matuloy, wag mo nang i-showcase, wag mo nang ipakita, wag mo nang ilantad kumbaga. Yung mga alam na lang ng public regarding that matter, regarding you, connected to that situation, yun na lang. Parang enough na yung nalaman nila, wag mo nang dagdagan. Especially if it's something na matagal nang natetenga kasi parang laging may bumabara. Okay? Now, that's for you. Let's proceed sa dapat mong tutukan. For 2025, yung mga strategies mo na pinag-isipan mo nung 2024, 2025 is the year to implement them all. So, enough na sa overthinking, enough na sa analyzing, you've done that years ago, i-implement mo na. Tumuto ka na sa pag-execute ng strategies mo. Okay? Now, that's for you, number 3. And number 2. Now, let's proceed kay number 3. If you have chosen the beige or pink stone, ang dapat mong abangan is the Lover's reversed. Abangan mo na magkakaroon ng gulo kasi peace and harmony ang Lover's card. Pwede ring merong pagfa-fall out ng feelings, magkakaroon na ng tawag nito, pagkaka-fall out ng feelings, magkakaroon na ng chaos sa nakasanayan mong routine. Pwedeng hiwalayan rin to, pwedeng mag-best friend na magkakalayo ang loob, pwede ring lovers na magkakahiwalay. So, abangan mo, especially if ngayon pa lang natutunugan mo na kung sino to, ano to, parang how are you going to manage it? How are you going to go through the situation or through the whole experience? Okay? That's for you. Let's proceed naman sa kung anong dapat iwasan. Dapat mong iwasang magmarunong. Tama ka naman most of the time. Pero make sure na you're giving your opinion or you're sharing knowledge when it's asked or when it's needed. Pero if mema ka lang, be quiet. Kasi baka meron pang mas marunong, mas matalino sa'yo, mapahiya ka pa. Baka maging long-term na long-term na kaaway mo pa to. Okay? So, iwasan mong magmarunong or i-assume na bobo yung kausap mo. Baka magkaroon ka pa ng kaaway. Okay? Now, let's proceed sa dapat tutukan. Tutukan mo yung bully mo. Baka magkaroon ka ng chance na mapahiya to or ma-stop na yung pambubuli niya. Especially if lagi kanyang pina-power trip, lagi kanyang ina-underestimate, pinapahiya. Tutukan mo. Parang now is the year for you to actually point out to everyone kung ano yung flaws ni Emperor Reversed, kung paano kanya binoboss around, paano kanya binubully, or kung paano kanya pinapahiya. Especially if bait-baitan to in public, pero pag kayo lang, kala mo kung sino, magkaka-chance ka. So, tutukan mo. Malalaman mo naman kung kailan yung opportunity na yun. Okay? So, that's all for you, Year of the Rat. For paid personal readings, send me a private message. Again, this is a general reading. If it doesn't resonate, do not take the message. Okay? Bye!